Pero ano to, sa init ba naman ng araw, init ng panahon, sobrang init. Grabe ang init. Ay nako, tama na, para sa bukas ulit to. Bibigay ko sa aking mga alaga. Okay, bigay ko na. Hati-hati. Whoop. Hati sa dahon. Okay. Ay nako, hirap. Kaya kayo, pag nandiyan kayo sa abroad, tiisin nyo ang buhay dyan sa abroad kasi dito, walang pera dito talaga. Kaya nga totoo yung sinasabi nila noon nang bago ako umuwi. Daming nagsasabi, nakakilala, kaibigan, o mga kasama sa bahay. Sabi nila, huwag kang umuwi kasi mahirap daw sa Pilipinas. Mahirap na masaya, mahirap daw na masaya. Oo nga, mahirap na masaya. Talagang totoo yun, mahirap na masaya. Kasi dito wala kang ibang maasahan. Kung wala ka ring trabaho na hindi ka nag-oopisina o wala kang negosyo. O kahit may negosyo ka pero hindi mo talaga maasahan yung negosyo mo kasi dito ang daming kakumpetensya. Mahigpit ang kompetensya dito sa Pilipinas. Kung titignan nila, makikita nila na daming bumibili sa paninda mo, gagayahin nila. Puro gaya-gaya dito sa Pilipinas. Kaya pag nandyan pa rin kayo sa abroad,
Magtiis muna kayo hanggang kaya nyo magtrabaho kahit mabigat. Tiis-tiis lang kasi dito talaga wala talaga. Ito, naumpisahan ko mag-alaga ng baboy. Hindi pa naman ako totally marunong. Parang nag-experiment pa lang kung paano mag-alaga ng baboy. Kaso magastos din. Ang mahal ng feeds ngayon. Sa isang sakong feeds na 50 kabans, ano siya? 2,000. O yung kakainin ng isang baboy hanggang sa mabenta mo. Ngayon nakailang sako na ako ng feeds. Mula nung nabili ko itong mga biik, mga 3 sakong starter at saka pangatlo na to na ang tawag doon yung grower. Pangatlong sako na to na grower. So, lalo ngayon na lumalaki na sila, dumadami na yung kanilang kinakain. So, mahirap din. Pag wala kang nakahandang pera, puhunan para sa baboy, wala din. Wala kang maaasahan. Kaya tiis-tiis, ganun. Para may konting kahit paano, may konting babalik na pagod. Although talagang pag kukunti lang ang alaga mo, hindi talaga mababayaran yung pagod mo. Parang ano lang ba? Parang yung parang libangan mo lang na para hindi ka may stress, mamroblema. At least yung puhunan mo, basta huwag mo lang inutang, babalik din pagka nabenta yung baboy. Kasi total ko maabot na ng 22,000 itong nagastos ko. Kasi nabili ko tong baboy, 5,500 bawat isa. Dalawa ito, so 11,000. Tapos naka-ilang page na ako, bali ano na, 8 na ata o 7. Yung nakalista kasi doon kasi para hindi ko na makalimutan. Nandun sa notebook ko nakalista pero hindi ko matandaan 8 na sakong feeds o 7. So, magastos din. Kaya, hanggat maaari, kung andyan pa rin kayo sa abroad at may magandang kita, huwag muna kayong umuwi. Kasi ang daming problema dito sa Pilipinas. Lalo na, parang hinahanap ko kung saan ako kukuha ng pera. Kasi pambayad kuryente, pambili ng gasol, gas. Tapos pambili ng makain. Dami din naman kailangan dito sa bahay kahit sa probinsya. Kahit nasa probinsya ka rin dami naman kailangan na bilhin. So kailangan magtipid din dito, hindi porket nasa Pilipinas ka na gastos ng gastos, wala ka namang kinikita, gastos ka ng gastos, wala din mangyayari. Kaya pero sa aking side, okay rin kasi wala namang, yung tatay ko andito kasi walang kasama sa bahay, may matanda na rin. So, okay na din. Pero nagtitipid ako ha. Titipid ako. At saka kung minsan nagtinda-tinda ako doon sa may eskwelahan. So, kailangan din lahat tipid din. Init. Yun, kumakain na yung mga baboy. Alaga ko ng ito, yung ng saging. Anong tawag dito? Yung saging. Ito, para sa bukas ulit. Para may makain ulit sila bukas. Kasi tanghalian, nahinto ko na yung pagbibigay ng feeds sa tanghali kasi okay na yata yan. Malaki naman na sila at saka marami naman silang kinakain na feeds sa umaga at saka hapon. Magastos sa feeds. Totoo lang.
Pag may 10 baboy ka, 100,000 yung ano mo. Mahigit 100,000 ang puhunan mong kailangan. So, mahirap din. So, wala na akong ibang sasabihin. Yun ang kwento ko ngayong araw na ito. At sana may manood sa aking YouTube channel. May mag-like, mag-subscribe para pakinggan nyo ang aking araw-araw na kwento, abuhayan, kung ano-anong kinukwento ko dito para may libangan. Kasi kung minsan wala akong kausap, kaya ito na lang kausap ko. Cellphone, camera. Tingnan nyo yung ano namin, oh. Grabe yung ang lakas ng araw, oh. Yan. Ito ay yung environment ko. Lakas ng araw, mainit. Ito yung gulungan ng baboy. Ano pa lang to? Bagong gawa pa lang yan. Mga 2 months pa lang yan. Bali ring 2 kwarto siya. Pero 2 baboy lang yun nandyan. Kasi ang hirap pag may maraming biik, maraming ano, kailangan ng puhunan na malaki. Wala naman akong malaking puhunan. Ayan lang muna. Okay, bye-bye.